So, exercise 2.3.1, verify, prove, or establish the following identities. So, number 1, the given is tangent theta plus cotangent theta equal to sine square theta plus 2 cosine theta over sine theta multiplied by cosine theta. So, step number 1, pipili kayo kung anong side yung i-modify natin. So, basically siguro or most probably, yung right side ang pipiliin natin. Then, kung titignan nyo yung nasa left side, tangent theta, cotangent theta, dapat pagka minodify nyo to, magka-come up kayo dun sa identity na mayroong tangent. So, ang identity natin or yung formula na meron tayong tangent theta ay yung quotient identities. So, meron tayo dito, tangent theta equal to sine theta over cosine theta. Then, similar dun sa cotangent. Cotangent theta is equal to cosine theta over sine theta. Dapat, meron kayong ma-form dito na sine theta over cosine theta dito sa right side. Okay? And then, similar lang dito, dapat meron kayong ma-form na cosine theta over sine theta dito. Kung titignan nyo mabuting given, so itong sine square theta plus 2 cosine square theta, pwede nyo silang paghiwalayin. Kung paghihiwalayin nyo yan, magiging sine square theta over sine theta o sine theta plus 2 cosine square theta over sine theta cosine theta. Kung mapapansin ninyo, yung knowledge nyo sa algebra, yung fraction na may common denominator, in-apply lang natin dito. Sa addition of fractions yan. Yung mapapansin nyo ito, pag pinag-add ninyo, ito siya. Okay, and the next, kung titignan nyo namang mabuti ito, meron tayong sine square, tapos sine theta, cosine square. So, ang common factor nila ay yung sine theta. For short, pwede nyo nang i-divide dito yung dalawang to. So, matitira na lang dito ay sine theta. Merong isa. Then, yung second term, 2 cosine square. So, pwede nyo namang i-divide itong dalawa. Yung cosine theta, tsaka yung isa nito. So, magma-minus lang kayo ng isa dito. So, cosine na lang ito. So, matitira sa numerator, sine theta. Then, sa baba, cosine theta. Plus 2. So, meron pang isang natitira dito, cosine theta over sine theta. So, ayan, meron na tayong sine theta over cosine theta. Tangent, yan. Then, ito, cosine over sine, cotangent. So, ito, gagawin yung cotangent. So, 2 cotangent theta. So, equal na siya dito. Number 2, tangent x plus cotangent x equals cosecant x over cosine theta. So, number 1, pipili kayo ulit kung saan yung pwede nyong i-transform. Ano ba yung mas madali dito sa dalawa? Ito, take note. Kung itong babaguhin ninyo, dapat mag-come up kayo sa fractions. Ito naman, kung magbabaguhin ninyo, make sure mag-come up kayo sa dalawang term. So, basically, meron tayong cosine saka cosecant. Okay, so, gagamitin yung mga identities dyan ay yun yung quotient identities. So, una natin gagamitin to. So, palitan nyo ito ng sine x over cosine x. Take note, ang variable natin ay x, hindi na theta. Then, similar lang dito, plus, cotangent naman siya, so cosine x over sine x. Ayan. Then, ito, itong dalawa, so, gagawin natin silang isa. So, pwede nyo na silang pag-addin. So, yung knowledge nyo sa algebra, importante yun dito sa topic na to. So, kung pagsasamahin nyo silang dalawa, ang LCD natin ay cosine x, sin x. So, therefore, ano yung sa numerator? So, review tayo sa inyong algebra. Itong LCD, multiply nyo lang dito. So, sin x over cosine x plus cosine x over sin x. So, multiply nyo lang ng LCD. Cosine x, sin x. Okay? So, para makuha nyo yung dito sa numerator. Pero kung sanay na kayo, kahit hindi nyo naisulat ta. So, yung nasa numerator ay, kung ito mo multiply nyo dito,
Matatanggal yung cosine x. And, cancel. So, matitira na lang dun ay sin times sin. So, sin times sin x. Then, ito, multiply nyo dito. So, ang mangyayari naman nun, makakancel yung sin x dito. So, matitira cosine x multiplied by cosine x. So, ang result nito, sin square x plus cosine square x all over cosine x sin x. Ano ba yung cosine square plus sin square? So, ito ay 1. So, 1 na lang yung nasa numerator. And then, yung nasa baba, cosine x sin x. Okay, and then yung 1 over sin x equal siya dito sa cosecant. So, papalitan nyo ngayon ito ng cosecant x. So, therefore, cosecant x over cosine x tayo dito. So, equal lang siya dito. Okay, so number 3, given sin x over 1 plus cosine x equal to 1 minus cosine x all over sin x. Ito actually, pwede nating isolve both side ng equation or ng identities or pili tayo kahit ano sa kanila. So, pag namili naman tayo dito ng side, i-apply natin yung number 9. So, ito, makikita nyo, 1 minus cosine x. Ito naman, 1 plus cosine x. So, kapag ito ang pinili ninyo, multiply nyo ito ng 1 plus cosine x. 1 plus cosine x, i-multiply nyo dito, tapos dito ay 1 plus cosine x din. So, ito, pag minultiply nyo, so, ang result nyan, 1 minus cosine square x. So, ang in-apply nyo dito, yung a minus b, a plus b. Okay, so, a square minus b square. So, 1 minus cosine square naman ito. All over sin x multiplied by 1 plus cosine x. O, next step, ano bang gagawin nyo ngayon? So, parang pareho lang dito, titignan nyo kung merong identities. Actually, automatic yan na meron kayong mapo-form na identities pag nag-multiply kayo ng both numerator and denominator ng conjugate nitong numerator or ng denominator. Okay, so meron tayo dito 1 minus cosine square. Yun ay sin square x. So, sin x multiplied by 1 plus cosine x. So, therefore, ito, pag dinivide ninyo, matatanggal na to. Maka-cancel out na. Then, ito, sin na lang. So, sin x na lang sa numerator over 1 plus cosine x. Ito na yon, equal lang sila. Kapag itong left side naman ang transform natin, so, imumultiply naman natin ito ng conjugate nito. So, 1 minus cosine theta ang imumultiply. So, sin x over 1 plus cosine x multiplied by 1 minus cosine x over 1 minus cosine x. Okay, so, multiply natin itong denominator. So, magiging 1 minus cosine square x. Again, ang in-apply natin principle dito, ito. Yun sa numerator, sin x multiplied by the quantity 1 minus cosine x. So, 1 minus cosine square, sin square. Pwede siguro natin ilagyan dito ng sin square x. Then ito, sin x, 1 minus cosine x. So, yung sin x, maka-cancel na. Then ito, meron pang isang matitira. So, therefore, meron tayong 1 minus cosine x over sin x. So, pareho na dito. Actually, itong nasa right side, pwede isulat dito. Ito, so 1 minus cosine x kanyo dito. Pero kahit ito na lang isulat niyo dito. Number 4, so ang given, secant x minus tangent x over secant x plus tangent x equal to 1 over quantity secant x plus tangent x square. Okay, so ito, transform natin by multiplying yung kanyang conjugate. Okay, so yung conjugate na lang ng numerator. Kasi unang-una, dapat mag-come up tayo dito sa secant x plus tangent x na naka-square. So, secant x plus tangent x ang i-multiply natin. So, secant x minus tangent x over secant x plus tangent x. So, ang i-multiply natin dyan ay
yung secant x plus tangent x. Ito ang kinonsider natin dito, itong right side. Okay? Which is yung conjugate naman nung nasa numerator. Okay, so equal to, this is now equal to what? So yung nasa numerator, pag minultiply nyo sila, so magiging secant square x minus tangent square x. Yung ito, pag minultiply nyo naman, or sinimplify ninyo sila, secant x, tangent x. So yung nasa numerator, secant square minus tangent square, actually ay 1. So, ito ngayon ay 1 over secant x plus tangent x square. Yan. So, pag gumawa kayo ng solution, pag tapat-tapatin nyo na lang dito, naka-align sila lahat dito. Kung yung left side ang minodify ninyo or transform ninyo. Yung mga susunod na identities, itong mga to, addition formula, subtraction formula, etc. Magagamit nyo to later on sa Calculus 1. So, pwede nyo pa namang balikan ito. Anyway, para ito, gagamitin nyo lang para expand kunwari yung dalawang angle. So, ito yung equivalent niya. So, pwede nyo na sigurong pag-aralan yung ibang identities dito. Ang pinaka-importante kasi yung basic, kaya yun na lang yung pag-aaralan natin.